Yung kayo nito. Kasi alam nyo kung bakit? Pag nag-build up po ang inyong cholesterol, ang mangyayari sa ugat nyo, ganito. Ayan o, yung yellow na yan. Cholesterol yan eh. Saan magaling? Mamantikang pagkain. Pag kumain ka na lechon, ano masarap? Nag-uunahan pa sa bato. Pag kumain ka lechon manok, ano masarap? Chicken joy. Lechon manok. Itlog. Hindi na pala. Ibang itlog na yun. Sa itlog, ang masarap, yung dilaw. Yung iba, lagi ang tawag pula. Dilaw po. Lagi kong tinitignan, kulay dilaw talaga eh. Punong-puno ng cholesterol yun. O nag-build up yun saan? Sa gilid ng ugat. Eh mahilag mag-build up yan sa ugat. Sa mga arterial wall kung tawagin. Sa lining ng arteries. Dati ganito yung itsura ng healthy na ugat. Cholesterol nag-build. O sumisigip yung daloy ng dugo. Nakaka-high blood. Pangalawa, pag yan, kasi dito lang nakapark ko. Paano pag may nag-park din dito? Parang highway lang yan eh. Double parking. Pag nag-double park, nahirapan ng dugo, walang pumasok na oxygen. Malapit sa utak, stroke. Malapit sa puso, cardiac arrest. So yan ang ginagawa pagka matakaw ka masyado sa taba. Pag kumain na masyado, kinukuha mo taba. Di ba? Sinigang, wow, lumulutang-lutang pa yung taba. Sige, tama yan, friend. Inom ka nito for prevention. Maliwanag ho ba? Meron din siyang DHA. Kaya maganda po ito sa yung mga pregnant women, mga 0 to 5 years old, 5 months, yung dinadala mo, is very good kasi DHA nakakatulong sa brain development. Sa atin din, maganda rin kasi for brain function. Lalo na yung mga malilimutin, painumin nyo nito. Yung ba tipong nag-joke ka, 5 seconds bago tumawa, ayan. Yung tawa na lahat siya, delay. So, dedus, ha? Mahina yung neurotransmitter niya. Toothpaste, herbal toothpaste. Antibacterial. Siyempre, antibad breath. Meron siyang antibiotic, meron siyang aloe vera. Nakakatuwa to kasi pag ginamit mo siya, technically, pagising mo, siyempre, may amoy pa rin yung mouth mo, pero hindi kasi ganun ang amoy ng hindi natural essential toothpaste ang ginamit. Kasi maganda rito, habang natutulog ka, hindi walang function yung mouth mo, nagsisipag tong-it, tsaka pusuidos yung mga bacteria dyan. So, ito ka dito. Maganda siya sa gingivitis, bleeding gums, pyorrhea, stain ng ngipin, nakakatulong sa pag-whiten ng teeth. Maganda to sa mga kaibigan yung ayaw nyo laging kausap, yung pag kinausap ka, bro, text na lang. Kasi wala dragon, hindi sila Vida! Juice po to. Sa lahat ng product ng AIM Global, ito lang po ang merong human clinical study. When we say human clinical study, pinag-aralan sa maraming human clinical trials, meron talagang effect sa tao. Kasi pag food supplements, normally, hindi na nilalagyan ng clinical study yan eh. Kasi mahal, magastos for the company, the researchers, the suppliers. Pero ito, Vida, meron tong human clinical study na ito, regular intake ng Vida. Lalo na 230 milligrams of Vida. Ang active component nito, meron tong Resvida at saka Resveratrol eh. Pag regularly mo siyang iniinom, nakakatulong 30% dilation ng ugat. Bakit importante nagdadilate ang ugat? Kasi pag barado na, tapos ang ugat mo hindi na elastic, matigas na, merong ang atherosclerosis, hindi na masyadong elastic ang ugat, doon nagkakaroon ng problema. Pag uminom ka nito, nagdadilate. Kaya sa may mga sakit sa puso, ang combination ng Vida at saka ng Colidus, perfect po yan sa may mga problema sa puso. Ang lasa niya para siyang Kool-Aid. Alam niyo yung Kool-Aid nung araw? Tapos grape flavor. Ang sarap! Hindi mo akalain na meron siyang component na nakakatulong sa puso. Akala mo juice refreshment lang. Pero nakakatulong po siya sa dilation ng ugat. Meron kaming services na product, ang tawag namin, CardioPulse. By the way, pag binili nyo to, nakasashay po siya. Isi-shake nyo lang, mas masarap siyang inumin pag maraming ice, tapos i-dilute nyo mabuti. It's very, very good. You will never notice na na ganun nga, supplement para siyang refreshment. Okay? Meron kaming services na product, dyan po sa 3rd floor, ang tawag namin CardioPulse. Detect, pang-alam ng cardiovascular health. Pag sabi cardiovascular health, gaano ka-healthy ang cardiovascular system mo? Pag cardiovascular system, kasama dyan ang puso, kasama dyan yung mga coronary artery mo. So, ang tawag dun sa system na yon, cardiovascular system natin. Itong CardioPulse, ang counterpart niyan sa most hospitals, yung tinatawag na angiogram. Yung angiogram, yung
sasaksakan ka ng tinta, tapos i-scan yung heart mo para malaman kung ano sa heart ang may bara. Kasi pag early detection, may lamang may bara yung puso mo, dalawang possible na pwedeng gawin. Pag baradong-barado, bibigyan ka ng tinatawag na bypass operation. Bypass operation, bakit may tinatawag na single, double, quadruple, etc. Kasi, depende kung gano'ng daming ugat ang barado. Nalalaman yun sa angiogram. Isang solusyon yung tinatawag na angioplasty. Yung lalagyan ka ng balloon para umangat o mag-alsa yung ugat mo. Kaya lang ang problema sa angiogram, it will cost you about 100,000 pesos. Itong CardioPulse, same na same ang function, bibigyan ka ng reading kung ano ang cardiovascular health mo. Lalagay lang dito sa index finger mo. Tanggalin mo lahat ng alahas. Uupo ka, relax. For 2 minutes, huwag kang gagalaw. Pag ngumiti ka, tataas. Kaya ganyan ka lang. Kahit na pinapatawa ka na. Type 1, ito yung representation ng ugat. Pag walang bara. Pag kumakapal yung gilid, ayan. Type 1, Type 2, excellent and good. Type 3, careful ka na kasi may build-up. Type 4, medyo warning ka na. Ka nakakain ng balat. Pag tinuloy mo, pupunta yan sa Type 5. Hanggang maging Type 7. Type 7, ibang klase, high risk na yan. Anytime, pwede ka magkaroon ng heart attack. Malalaman mo to pag nagpa-CardioPulse ka. Ang bayad dito, 1,000 pesos lang mo. Pag member ka, may 50% discount ka. Pag bumili ka, nung global package namin mamaya, libre na ang CardioPulse mo. Yes! Para malaman kung ano nangyayari sa puso mo. Ito, kalalunch lang namin mga product. 2 days, 3 days ago. Ayan o. Deep Cleansing Whitening Bar. Meron siyang 100 natural, no harmful chemicals, dermatologically formulated. Nakakaputi. Tsaka nakaka-cleanse. Kasi normally, ang mahirap sa mga chemical or yung mga matataas na chemical na sabon, hindi nyo ba napapansin, pagka kaliligo mo lang, tapos paglabas mo ng bahay, pinawisan ka, lagkit mo. Yes. Eh, kaliligo mo lang, bango mo naman, pero ang lagkit mo. Kasi karamihan ng mga chemical-based na mga sabon, pag ginamit nyo siya, yung pores mo, nababarahan ng solid part. Yung pores mo, doon nagsisettle yung chemical. Kaya pag pinawisan ka, kasama yung chemical, kasama yung pawis mo, ang lagkit ng feeling mo. Yun ang problema sa chemical. Okay, ang lagkit kagad ng pakiramdam mo. Ito, dahil all natural, gaganda na kutis mo, feeling fresh ka pa all day. Yes! Ha? O, meron siyang bamboo charcoal tsaka peppermint. Yung peppermint, medyo malamig yon. Yung bamboo charcoal, di ba sa bahay, pag may mabaho, nilalagyan ng uling. Pag yung rep mo ang baho, uling. Ina-absorb ng uling yung amoy. Pwes, pag ginamit mo ito, i-absorb din nito ang amoy mo. Maliwanag ba yun? Yes! Okay. Eto, natural feminine wash. Tuwan-tuwa yung mga lalaki, oh. Feminine wash. Alam nyo na to, panghugas. Dun. Maganda kasi sa kanya, yung available sa market. Chemical-based. Napakataas po ng acid. Especially, hindi ko nababanditin yung mga brand X na mga commercially available na feminine wash. Pero pag gumamit kayo ng pH paper, okay, or litmus paper, pag nilagay nyo doon, nako, ang taas ng chemical or acidity ng mga nabibili commercially. Tapos gagamitin doon, kaya natutuyo. Ito, no harmful chemical, dermatologically formulated, pH balanced, alkaline, no irritating side effects, foams with natural coconut-based surfactant, powder fresh fragrance. Kaya pag ginamit mo siya, maghintay ka ng 1 to 2 minutes bago mo bandawan. Ang lamig niya. Ang lamig-lamig niya. Okay? Kasi minsan yung part na yan sa atin, meron ding masculine wash. Both sa women and men, sa part na yon, dahil laging nakakulog, kulang ng hangin. Pag ginamit mo to, ang lamig, para siyang pinapaypayan lagi. Malamig sa pakiramdam. So pag malamig sa pakiramdam, hindi laging papawisan. So tayo po,
we are promoting, kasi culture po ito eh, hindi karamihan ng mga lalaki nag-masculine wash. So tayo po sa kauna-unahan, sa lahat ng networking sa buong mundo, or even in the Philippines, ladies and gentlemen, tayo po ang leader sa pagpopromote ng mga ganitong brand. Fresh na fresh, kauna-unahan sa market. Yung maganda to kasi, same, malamig sa pakiramdam. Yung iba po naming product, dinidemo namin. Pero to hindi po namin i-demo. Okay? Maganda ba yung mga produkto? Yes! Are you excited with the products? Yes! Gagamitin nyo ba? Yes! Anong una nyong gagamitin? Feminine ba? Gagamitin kagad yung masculine wash. Well, yung mga products, ladies and gentlemen, madali nang pag-usapan yung business. Kung maganda yung product. Unfortunately, pagkapangit ang produkto, hindi viable yung business. You get what I'm saying? Hindi siya long term. So, kung gusto niyo malaman yung mga details, yung intensive product demo, meron po kaming schedule niyan sa 3rd floor. Every day, we conduct this partly just to give you a bird's eye view of our products. But technically, ang main purpose ng seminar na ganito, pakita sa inyo yung business plan. Kasi pakita namin sa inyo yung proposal kung paano ka pwedeng kumita ng malaki dito. This part, i-explain ko why there are people who are making as much as $500,000 per month. Can you imagine making $500,000 per month in the Philippines? What kind of lifestyle would you have if you're averaging about $500,000 per month? To some people, it may seem impossible. But tonight, let me show you one of the best opportunities in this world. Kung paano kang kikita ng ganung kalaking pera. Handa na ba kayo? Yes! Una, pag nag-join kayo, ito yung system namin. You can sell the products. Ang tawag doon, direct selling. When you sell our products, lahat ng pinakita ko, between 25% to 50% ang tubo mo. But you know for a fact, na pag nag-concentrate ka lang sa selling, you'll never make as much as $500,000 per month. Kasi, ang produkto mura lang eh. Like our C24/7 is only 1,200. 25% nun, you get 300 pesos. Kailan ka pa kikita ng kalahating milyon kung magbebenta-benta ka ng ang tubo mo, 300? Unlike sa real estate, unlike sa insurance, for example, if you sell these items, dahil malaki yung amount, ang laki rin ang commission mo. But we're just talking about, what, products, 1,000, 2,000 worth of products. So meaning, if you want to make a lot of money, okay itong direct selling, pero introduce mo yung another side of the business. Instead of you just selling the product, ang gawin mo, mag-expand ka. Paramihin mo, kasi dito parang kang tindahan eh. Ang gawin mo, paramihin mo yung tindahan mo. By opening branches. Parang ginawa ni Jollibee, nag-open ng branch. Dito rin ganun. So, instead of you just selling the products, mag-open ka ng branch. Paano? By sponsoring people into the business. By inviting some of your friends to witness and watch our opportunity. In this way, pag nagre-recruit ka, pinapakita mo yung business sa mga kaibigan mo, kung sino sa kanila yung magustuhan, pwede silang sumama sa'yo. Paliwanag? Yes. Kaya sa networking, merong recruiting kasi ang purpose ng recruiting, expansion. Now, sino yung mga iimbitahin mo? Lahat ng kakilala mo na 18 pataas. Kasi 18 years old ang legal. So you can invite them from Monday to Saturday po ang seminar, open nyo lang dyan. So ang gagawin nyo, dala ka lang. Hindi ka makakausap. Hindi ka magpapaliwanag. Hindi ka magdi-discuss nito. Bawal. Bakit bawal? Kasi number 1, bago ka pa. Hindi mo pa alam. Number 2, hindi maniniwala sa yung mga dala mo. Bago ka pa eh. Sabi mo, bro, yayaman tayo bro. Sabi ni Sabat, mayaman ka na? Hindi pa, pero pag sumama ka, yayaman tayo. May mga Pilipino pa naman ang hilig gumanap ng prueba. To see is to believe. In fact, maraming tao kayo masasama, hindi maniniwala. Ang laki ng kitaan eh. Kasi ang tao, different ang acceptance. Iba-iba ang pagtanggap. Iba-iba program natin eh. Iba-iba ang mga breeding natin. Kaya maraming tao, pag pinaliwanag mo to, hindi maniniwala, hindi totoo yan. Kasi dito pinaliliwanag, yayaman ka, yayaman ka, yayaman ka. Kayo na-recruit mo, kontento na, kontento na, kontento na. Ano gagawin mo? Dito pinaliliwanag, negosyo, negosyo, negosyo. Yung na-recruit mo, trabaho, trabaho, trabaho. Wala kang magagawa. Yung iba, marirecruit mo, pilosopo. Yung iba, kontento na. Pero may marirecruit ka, may pangarap. May ambition. May marirecruit ka, sawa na sa trabaho, naghahanap lang ng mas magandang opportunity. May marirecruit ka na ayaw sa ganitong negosyo, pero may marirecruit ka na gusto rin sumama. Sino yung mga yon? In this kind of business, we are looking for people who are also looking for us. It's not our job to convince. Kasi yung convincing part, nasa tao yan eh. Kahit ilabas mo pa lahat ng power mo,
hindi mo mako-convince ang tao. Kahit i-hypnotize mo pa, kahit ilabas mo lahat ng anting-anting bertud at agimat mo, because at the end of the day, tao lang ang makaka-convince sa sarili niya. Yes. Naliwanag? Yes. So, ako, na-recruit ko 100 nung bago ko. Excited eh. Alam niyo ilan naniwala sa akin? 3. Tawa kayo, tignan natin sa inyo. Pero yung 3 yun, sapat na dahilan na yun para lumaki ng group. Kasi maraming hindi maniniwala, pero may mga maniniwala. Yung kaibigan mo, may kaibigan? Yes. Oo naman, ang malas naman ng kaibigan mo kung ikaw lang ang kaibigan mo. Yung kaibigan ng kaibigan mo, may kaibigan? Yes. Dadami to, hindi? Dadami to. Dadami, hindi? Dadami. Pag hindi niyo ako pinigilan, mapupuno ko na ng bilog-bilog eh. Pagod sa dulo. Ano tawag dito pag dumami? It becomes a network. A network of people, such that if these people, ikaw to ha, grupo mo yan, dumami. Pag may gumamit ng product, may kita ka wala? Meron. Pag may bumili, may kita ka wala? Meron. Pag may nag-member, may kita ka wala? Meron. Nagbenta ka ba? Kilala mo ha? Tumatao ka araw-araw para magbantay kung sino mabibili sa grupo mo. Kahit nasa opisina ka, kahit nakatali ka sa job mo, habang nagtatype ka, clerk ka for example, pwede mong isipin, magkano na kaya kinikita ko sa mga oras na ito? Nakuha niyo ba siya? Yes. Na kahit, meaning you don't need to physically be here to make money. Kahit nakatali ka sa job mo, may bumibili, gumagamit, nagbebenta dyan, kumikita ka. What if ang nangyari international, because we are operating, ladies and gentlemen, in 8 countries all over the world. Some of our distributors, kahit walang opisina sa ibang bansa, may grupo sila ron. Paano ni-recruit? IFB. Alam niyo yung IFB? FB lang, oh. Chat. Nare-recruit yung OFW. Magme-member, magpapadala ng pera sa kanya. Yung distributor, bibiling dyan sa 3rd floor. Ipadadala sa kanya sa EMS, natanggap doon. Yung Pilipino doon, magre-recruit ng kapwa niya Pilipino. Lumalaki sa ibang bansa. What if nagkagrupo po ka sa Italy? Nandito ka sa Philippines. Bumibili, gumagamit, nagbebenta sila sa Italy. Ikaw na nandito. Kumikita ka, hindi? Nasa Italy ka ba? Italy pa lang yun. Eh paano kung meron ka sa Dubai, Singapore, Taiwan, Hawaii, Nigeria, Ghana, Dubai. Meron ka sa Brunei. Can you imagine what's gonna happen to you? There are almost 7 billion people in the whole world. And people are more connected now than ever because of social networking. And can you imagine what's gonna happen to you? One day, when your group goes big, kahit di ka na nagbebenta o nagre-recruit, kumikita ka pa rin. One day, kahit matulog ka maghapon, kumikita ka pa rin. One day, kahit di ka na gumising, kumikita ka pa rin. Bakit? Pag namatay ka ba, lahat ito mamatay? Yung account mo, I have good news for you. Transferable yan sa mga mahal mo sa buhay, especially sa pamilya mo. This is business. Now, I don't like to compare it to employment anymore because you know the disadvantages of employment. Technically, you can never compare apples with oranges, sabi nila. But can you imagine spending the rest of your life, 8 to 5, working for someone else for the rest of your life? That after 40 years, age 20 ka nag-start, retire ka at 60, looking back, ang masasabi mo, wala ako na-accomplish. At the end of the day, to become financially free, you must become your own boss or at least put up your own business. Because you can never work for someone else for the rest of your life. Because at the end of the day, makukuha nila yung mga pangarap nila, pero ikaw, hindi mo makuha yung pangarap mo. Ang akin doon, kung kaya mo magpagod sa negosyo ng ibang tao, ba't hindi mo kaya magpagod sa sarili mong negosyo?